Hi guys, I'm Gabriel and welcome to my midterm vlog. Today I'll be showing you some of the most important tools that we use in Windows to troubleshoot problems. Both GUI tools and CLI tools. Why it is important? Bakit ba kailangan natin to? Kasi in real life, minsan bigla na lang naglalag yung PC o kaya nawawala yung internet connection. Instead of guessing, we can use those built-in tools to actually see what's wrong and fix it. So, ganun lang yung nagawa. But before we start, let us understand muna the difference. GUI means graphical user interface. Ito yung may windows, buttons, and menus. Click-click lang, madaling intindihan. While yung CLI naman is command line interface. Ito yung gumagamit ng text command sa CMD or PowerShell. Mas technical siya, pero mas powerful. Yan. Para mas simple, isipin nyo na lang yung GUI ay isang Google Maps. May visuals, directions. You could just stop and follow. Madali, beginner friendly. Pero yung CLI, para kang nagtatanong ng direction sa mismong tao. Wala kang mapa, pero binibigyan siya ng exact instructions. Like, sa kantong to, sa dulo, mas detailed, mas direct, pero kailangan alam mo yung exact na command. Both will get you to the destination, pero iba yung experience at depth of control nilang dalawa. So in this vlog, I will spend 10 minutes exploring GUI tools, then another 10 minutes for CLI tools. By the end, may kita nyo alin ang pinaka-useful na troubleshooting sa Windows computer. So first, is yung GUI. Okay guys, let's start muna with the GUI or Graphical User Interface. Kung naririnig nyo yung term na interface, para siya yung face ng computer na nakikita natin. Ito yung windows, icons, buttons, and menus na lagi natin ginagamit. GUI makes computer more human-friendly. Imagine mo kung lahat ng gagawin natin, kailangan puro codes at typing lang. Parang ones and zeros. Ang hirap, diba? Pero with GUI, kahit yung lola natin, basta may mouse at icons, kaya na magbukas ng YouTube o Facebook. Kapag nagdi-delete ka ng file sa desktop, example na yan, you can drag and drop na lang to the recycle bin. Very visual, very intuitive. Pero here's the catch. While GUI is easy and convenient, minsan limited siya. It only shows you what the designers decided you should see. Ibig sabihin, kung wala siyang button or option sa screen, hindi mo siya magagawa directly. Kaya nga meron ka partner ang GUI, yung CLI, para mas ma-unlock mo yung deeper power ng computer. Okay? First, let's start na muna with I will just give 5 tools. Let's start muna with the task manager, which is Control Shift Escape. Tayo dyan. Control Shift Escape. Yan, lalabas na to. Unahin natin si task manager. Dito natin makikita kung aling apps yung kumakain ng CPU, memory or disk. For example, kapag ka naglalag yung PC, pwede kong i-end task yung program na na-stop. Kaya importante siya kasi real-time na pinapakita niya kung bakit bumabagal yung system. Meron na ring detailed percentage. Kaya kunyari, maglaro ako dyan ng mga Dota or Valorant, bilang tataas yan, mag-iinit. So, mas madali na i-end task ko. Yun lang yung task manager. Next ay ang device manager. So para mabuksan ng device manager, right click start and device manager. Punta lang ulit tayo dito. Yan guys. Pipindutin ko na lang yung Windows plus X. Lalabas na dyan. Tapos device manager. Yan.
Dito naman, makikita natin yung mga network adapter, audio driver, right click, disable or enable. Kung i-check mo, makikita mo lahat ng hardware na nakakabit sa computer mo. Like keyboard, yung mouse, yung display, yung disk drives, or yung sound card. Kung may problema, usually may yellow warning na icon dito. Pero wala sa akin kasi okay naman. So kung ayaw gumana yung hardware, dito ka unang titingin. Kaya siya critical kasi parang report charge sa lahat ng device. Kunyari, may sira yung aking keyboard, bigla na lang siya magno-notify, scan for hardware changes, mafi-fix mo kagad. And then update driver or uninstall. Halimbawa, ginagana yung Bluetooth mo, dito mo ma-access. Ganun lang. Next is control panel. Ang control panel naman, you should just search it from dito. And just type control panel. Lalabas na yan. Dito naman, dito natin kino-configure yung lahat ng display, yung audio, network, at marami pang system features. Halimbawa, kung gusto kong palakasin yung volume ng speaker ko, o kaya baguhin ko yung resolution ng monitor ko, mas mabilis ko lang siyang magagawa dito. Importante siya kasi nagbibigay siya ng user-friendly na way para ma-customize yung whole PC experience ko. Kumbaga, kunyari ito, appearance and personalization, clock and region, time, system and security, network and internet. Yun lang yun. Next is resource monitor. Now, dito tayo medyo naging technical kasi gagamit tayo ng Windows R. You can type Windows R, type ResMon, short for Resource Monitor, or PerfMon, Performance Monitor. Lang. Tayo. Saan natin yan? Windows R, lalabas yan. Tapos, type natin yung ResMon. Pag lumabas na yan, usually ganun, pupunta tayo dito. Kung si Task Manager, mabilis lang na overview. Si Resource Monitor, para naman siyang X-ray, mas detalyado. Dito nakikita natin kung alin sa apps ang kumakain ng internet, anong process yung sobrang gamit na gamit ng disk, kung anong memory. Yan. Crucial ito kapag gusto mong malaman kung saan napupunta yung system resources mo. Kumbaga dito talaga may real-time tracking, parang kada segundo. Oy, lahat pati yan mas detailed pa sa Task Manager. Last ay ang Event Viewer. Kagaya ng event ng ResMon, mag-Windows R ulit tayo, tapos type event VWR, short for event viewer. Click yes. Yan. Finally, si event viewer, para siyang CCTV ng computer kasi nakalista lahat ng events. Kung may error, warning o crash. Kung familiar kayo sa blue screen of death, halimbawa, kung bigla na lang nagsha-shutdown, yung PC mo, pwede mong i-trace dito kung anong cause. Kaya valuable siya lalo na para sa troubleshooting at diagnosing ng deeper issues. Kumbaga, halimbawa nag-crash yung isang helicopter, para siyang yung box na hindi masisira, na kung saan nandoon lahat ng file. Kung anong nangyari, kung bakit bumagsak, kung bakit nasira. Ang event viewer parang ganon na talagang CCTV. So yun lang yung 5 about the GUI. So nakita natin na very visual at user friendly. Pero what if gusto mo ng mas mabilis, mas advanced at mas detailed na control?
Diyan na papasok yung CLI or yung command line interface. Yan. Kung GUI ay parang automatic na washing machine, pindot ka lang ng button at siya na ang bahala. Ito namang si CLI, mano-mano niyang kinukusutan. Yung GUI mas madaling intindihin, yung CLI medyo mahirap pero mas effective kasi bawat man siya kinukuskus mo, mas detalyado. First, let us start with IP config. Before pala tayo mag-start, kailangan muna natin mag-Windows R. Tapos, open tayo ng PowerShell, pwedeng PowerShell or CMD. Both, parehas yung gumagana pero depende na lang sa preference mo. Para sa akin, mas gusto kong gumamit ng PowerShell. Lang natin yung enter. First is ipconfig. So, ang ipconfig ay command para makita yung network configuration tulad ng IP address, subnet mask, at default gateway. May mga switches din ito gaya ng release at renew para mag-refresh yung connection. Wait. I-click lang natin yung ipconfig. Lalabas na agad yan. Diyan lang kabila. Para siyang birth certificate ng computer sa internet world. Kasi dito nakasulat kung sino ka at asan ka nakatira. Importante ito kasi kung nawawala yung internet mo, ito yung first line of troubleshooting. Admin uses it to confirm kung may conflict, kung DHCP server ba yung gumagana, o kung may valid gateway ang PC. Kung wala, alam na agad kung saan sisimula ng repair. At iyon ay ang IP config. Yan. May kita mo, may mga subnet default gateway. Next would be the ping. You can click the ping. Parang nagsisend ka ng ICMP packets para sukatin yung latency at makikita mo kung reachable ba yung host mo. Wait lang. Para mas magets nyo, click natin yung ping. Plus, kunyari gusto ko ng canva.com. Yan o, lumalabas. May reply time in MS na nagsasabi kung gaano kabilis o kabagal ang response. Parang sumisigaw ka ng, uy, andyan ka ba? Tapos hinihintay mo yung oo ng kausap mo. Kung wala kang naririnig, ibig sabihin may harang o sira yung linya. Critical ito sa network diagnostics kasi agad mong nalalaman kung ang problema ba ay sa local device, sa router o sa mismong website or sa destination. Tech support teams use ping to measure delay at packet loss, essential sa games, video calls at online services. Click ulit natin yung isa pa. Ano ba? Google.com. Google.com, nandyan ka ba? Nandyan. May reply na oo. Nalabas siya. Next is yung netstat. Click lang natin. Type lang ulit natin. Netstat. Nalabas yan. Hintayin lang natin. Medyo mababa yan, no? So, ang netstat ay command para ipakita lahat ng open ports, listening services at active TCP and UDP connections ng device. Para siyang security guard sa gate na may listahan kung sino ang pumapasok at lumalabas ng building. So, yun yung technically ginagawa niya. Malaki yung role nito sa security at monitoring kasi admin uses it para makita kung may suspicious ba na apps secretly connecting to the internet. Sa cybersecurity kasi, it's a tool to spot malware calling home sa network admin side. Nakakatulong to para makita kung saan congested ang system. Kaya makikita mo may TCP, merong IP address, at kung naka-establish ba or may time wait. Yan. Yun lang naman. Pang-apat ay ang tracer. Click lang ulit natin. Tracer. Yan. Nababas na.
So, medyo nakaka-overwhelm to, pero i-explain ko sa inyo. Ang tracer, siya yung nagpapakita ng ruta na dinadaanan ng packets, hop by hop, kasama na yung IP at latency sa bawat mode. Wait lang, open ulit natin, tapos check natin yung CMD. Dito natin itry yung tracer. Yan o, parehas lang sila. Pero kagaya nyan, para siyang delivery tracker ng Lazada o kaya Shopee. May kita mo lahat ng warehouse at checkpoints bago siya makarating dun sa IP address or dun sa location mo. Technically, sobrang halaga nito sa network troubleshooting kasi IT uses it para malaman kung saan nagkakaroon ng late o yung may delay sa ISP or sa mga gateway o baka naman sa may delay na lang sa mismong server. Gamers and enterprise rely on it to prove kung saan nga ba talaga nagbabara ang connection. So yun lang yun. Sinecheck niya kung gaano kabilis yung hop. Diba kapag nag-o-order tayo sa delivery, nagagalit tayo pag mabagal. And gusto natin malaman. Parang same lang yan siya sa tracer. Ganun yung ginagawa natin para malaman kung saan niya ba bumabagal. Lastly, NSLOOKUP. Click natin. Yan o, nalabas. NSLOOKUP, ang ibig sabihin nito yung name, service, server lookup. Kung ipe-play mo siya in simple words, parang nagtatanong ka sa barangay hall, sino ba ang nakatira sa bahay na ito? O kaya, anong address ng taong ito? Ganito kasi siya gumagana. Kapag nag-type ka ng website like google.com, hindi agad alam ng computer kung saan yun pupunta. Hihingi muna siya ng tulong sa DNS server para i-convert yung pangalan mo into an IP address. Parang phone book, may pangalan tapos may number. Parang ang impact nito para sa ibang tao like sa tech support, lifesaver siya kasi kapag hindi mo naglo-load yung website. Kasi minsan hindi connection ng sira kundi may ibang problems pa. Para sa akin bilang student at gamer, mahalaga siya kasi kapag may game server na ayaw mag-connect, pwede kong i-check o kunyari ayaw mag-connect ng nilalaro ko sa internet. Pwede kong i-check kung tama ba yung translation ng domain. Halimbawa, naglalaro ka ng online game sa website. Nakakatulong to para malaman ko kung ang problema ba ay sa internet ko lang ba o sa server na nila mismo. So in short, NSLOOKUP is like your digital detective. Siya yung nagtuturo kung saan talaga napupunta yung website name. Kung walang ganito, para kang tumatawag ng pangalan sa kalsada pero walang nakakarinig. That's yun lang naman yung 5. Natapos na natin yung journey natin between GUI tools and CLI tools. Kung sa umpisa, parang two different worlds sila. GUI na parang more visually guided, tapos yung CLI para siyang normal na bahay. Kaya kung masasabi ko talaga para siyang direction sa Google Maps at kapag nagtatanong ka sa mismong tao sa direction. Nakita natin na may mga tools sa GUI tulad ng Task Manager, Event Viewer na nagbibigay ng malinaw na picture kung anong nangyayari sa system. Pero sa CLI, may mga commands like ipconfig, ping, tracer, netstat at NSLOOKUP na nagbibigay ng mas malalim na control at mas mabilis na diagnostic tools. Ang impact nito, hindi lang sa ibang tao, kundi para na rin sa IT professionals. Tech, support o kahit classmate ko, nakakatulong to para mas mabilis ma-solve yung problema. Pero para sa akin, personally, ay natututunan ko na mas maging independent at resourceful kasi hindi na ako maasa lang sa visuals. Kaya ko na rin mag-deep ng mas malalim gamit ng commands. So kumbaga, to end it, GUI is like looking at the map pero CLI is like holding the compass. Both are useful pero kung marunong ka pareho, mas kompleto, mas maayos yung journey mo as a learner or as a troubleshooter. Yun lang naman. Thank you so much for listening.